Dalawa ang patay sa magkahiwalay na pamamaril sa Quezon City. Ang isa sa mga biktima, makikipag-inuman lang daw sana nang biglang barilin dahil umano sa iligal na droga. Umaaksyon si Amber Gonzalez. Duguan sa kanyang kama ang babaeng ito matapos pagbabarilin sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Natutulog lang daw ang biktimang si Irene Dulay, katabi ang 4 na taong gulang na anak nang pasukin ng 3 di pa nakikilalang lalaki. Swerteng nasa banyo ang mister niyang si Adrian, kaya hindi nadamay. Pagputok po, nasa loob po, nasa CR po, pagputok po, bigla akong tumingin, nakita ko po yung mga tao patakbo na dito po. Dahil nakita ko pong palabas na po ron sa gitabi vehicle nila. Bali, 5 po sila. Di rin nasaktan ng bata, pero ang nanay ni Adrian at bigyan na ng napatay, bahagya na sugatan sa kamay matapos tamaan ng pinto. Aminado si Adrian, dati silang gumagamit ng bawal na gamot, pero matagal na raw silang nagbago. Bakit po ganun? Pwede naman po nakikulong kami kung nagkasala kami. Bakit po? Kailangan nagkitilaan po ang asawa ko. Grabe po kayo, wala na nga po kami. Bukod naman sa droga, posibleng may kinalaman din daw ang pamamaril sa away sa pinag-aagawang lupa. Caretaker po kasi kami sa lupa na yan, pinag-aagawan po nila yan eh. Nagbanta na nga po yung isa dyan na umakam na lumalis na kayo dyan kung gusto niyo pang mabuhay. Tuloy ang imbestigasyon sa krimen. Hindi na natuloy pa ang planong inuman ng 19 anyos si Jaime Sumida at nobya sa loob ng bahay nito sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Patay kasi si Jaime matapos pagbabarilin habang papasok ng bahay. Unang putok daw po sir, di po daw siya tinamaan, tapos tumakbo raw po sa loob ng bahay. Sinundan daw po siya paloob. Napansin na rin daw ng biktima at nobyo nito na may sumusunod sa kanilang lalaki, kaya nagmadali silang umuwi. Bumili daw po sila mag-asawa sa baba ng alak. Pagbalik daw po nila, may sumusunod daw po sa kanilang isang lalaki daw. Sumusunod daw isang lalaki? Opo, mamaya daw po tumatakbo na raw po. Ayon sa mga pulis, kilalang gumagamit ng droga ang biktima, kaya isa ito sa iniimbisigahang anggulo sa krimen. Dalawa ang naaresto sa operasyon ng mga pulis sa Caloocan. Ang nasawing suspect matagal na raw nasa drug watch list ng PNP. Umaaksyon si Carlo Castillo. Tadtad ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng lalaking ito na matagal na umanong nasa PNP drug watch list. Patay ang 32 anyos na si Aljurhana matapos makipagbarilan sa mga pulis sa BMBA compound sa Barangay 120 sa Caloocan. Talagang tinatarget nila itong personality na to kasi well known nga dati sa Tagaytay nila daw ito hinahanap. So naka-receive sila ng info na dito daw ito nagtatago. Pinutukan nga niya una yung pulis eh. So akala niya siguro hindi siya habulin. Arestado naman ang 2 parokyano ni Hana. Kumuha po sa kanya, sir. Nang ano pong kinuha nyo? Items po. Pag sinabing items, anong ibig sabihin? Drugs po. Kung ita-drug test ka ngayon, ano sa tingin mo yung magiging resulta? Magpapositive po, sir. So gumagamit po kayo? Opo, sir. Bukod sa 9mm na baril, ilang plastic sachet ng ininalang shabu at iba't ibang uri ng drug paraphernalia ang nakuha sa inuupahang bahay ng sospek. Kasong illegal possession of dangerous drugs naman ang kakaharapin ng mga naarestong sina John Paul Giling at Melchor Malingin. Sandali lang ang kalayaan para sa isang lalaki na suspect sa pagnanakaw sa Quezon City. Patay ito matapos pagbabarilin kagabi ilang oras lang matapos siyang makalaya sa kulungan. Umaaksyon si Amber Gonzalez. Di na nakauwi ang 21 anyos sa si Mark Ambat matapos pagbabarilin sa Kalayaan Barangay Batasan Hills, Quezon City alas 11:30 kagabi. Kakalaya lang daw nito kahapon matapos makulong dahil sa pagnanakaw ng cellphone. Nakisabay pa raw si Mark sa mobile ng barangay pauwi. Pero pagbaba sa kanto kasama ang kanyang ate, pinalibutan na sila ng 5 lalaking sakay ng 2 motorsiklo. Sabi niya, ate, ayan na yung sinasabi ko sa'yo. Sabi ko, bakit? Ano ba yan? Ano bang kasalanan mo? Sabi niya, wala ate, sige na ate, tumakbo ka na. Pinatakbo niya po ako. Tapos tumakbo na po ako. Hindi ko na po alam. Sa bilis ng pangyayari, di na namukaan ng ate ng biktima ang mga suspect. Nakakapote po sila ng yellow and pink po. Ilan sila?
Bali dun po sa isang motor is 3 sila, dun po sa pangalawang motor 2 lang po sila, pero po ang bumaba po is 2 lang po. Diniretso po lang nilang putok sa ulo bago po nila nilinano sa tiyan. Aminado si Vinalyn, dating drug user ang kapatid, pero sumuko na bago pa man maupo si Pangulong Duterte. Hinala ng mga otoridad, mga vigilante ang pumatay sa biktima. Malakas ang ulan eh. Oo, malakas ang ulan. Hindi namin napansin yung may nakasunod sa amin. Nagulat na lang kami, yung palang sakay namin ng binaril. Tuloy ang investigasyon sa insidente. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng biktima. Kung sino man po kayong gumawa niyan sa kapatid ko, makonsensya po kayo, may pamilya kayo.